you, kapatid, no? Si Edison Toprio, ang ating pong nabaptize, no, last August. So, palakpakan natin ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Ngayon po ay unti-unti na siyang nagpapagamit sa gawain ng ating Panginoon. Kahapon sa Men and Women's Christmas party, no? Yung mga kalalakihan po ay nag-special number, no? At isa po si Edison, no? Sa nagbigay po ng parangal, no, sa ating Panginoon sa pamagitan ng kanilang ng kanilang dance presentation. Good morning po sa ating lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Merry pa ang inyong Christmas. No? At napakasarap po na magdiwang ng Kapaskuhan kasama ang buong pamilya at higit sa lahat kasama ang presensya ng Panginoon sa ating tahanan. At siya ang naghahari sa ating kalagitnaan, no? Sa ating pong pamilya. Napakasarap po na mag-celebrate ng Kapaskuhan. In fact, kahit nga wala tayong masyadong handa, pero pagka si Kristo ay nasa ating puso, nasa ating kalagitnaan, no, ng selebrasyon, no, ng buong pamilya, ay puno-puno ng kagalakan at kontento sa kung ano ang meron na pinagsasaluhan ng isang pamilya. Ngayong umaga, as we end, no, ang taong 2025 ay atin pong i-celebrate ito pong kaligtasan na atin pong tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Amen. So let's celebrate salvation. At ito po ay atin pong kinuha mula sa unang Pedro chapter 1 verse 10 to 12. Tayo muna ay sandali yumuko at tayo po ay mananalangin. O Diyos na dakila, mabuti at tapat sa aming buhay. Tunay nga po na hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Sa loob ng isang taon, Panginoon, ng 2025 ay amin pong naranasan at naramdaman ang iyong biyaya at ang iyong presensya, Panginoon, na siyang kumikilos, namumuna sa aming buhay, maging sa aming pamilya at sa iglesia ito. Salamat po, Diyos, sapagkat panibagong katagumpayan na naman ang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maaaring sa mga nagdaang taon, ang iba sa amin ay nakaranas ng mga kabiguan. Subalit hindi ito naging hadlang upang magpatuloy sa buhay. Sapagkat alam namin, Panginoon, na nariyan ka, na siyang nagbibigay sa amin ng lakas. Itinatayo mo kami mula sa aming kabiguan at binibigyan ng patuloy na pag-asa upang kami ay magpatuloy, O Diyos, sa buhay namin ito na kung saan ay nakasandig, nakasandal at umaasa sa iyong kapangyarihan at sa iyong biyaya, Panginoon, na siyang patuloy na kumikilos sa aming buhay. Kaya sa umagang ito, Panginoon, meron kaming dahilan upang magdiwang, Lord God, dahil Ikaw ay Diyos na mabuti noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka, Lord, nagbabago sa aming buhay. At hayaan mo, Panginoon, na sa aming pong pakikinggang mensahe ngayong umaga, ay patuloy namin itong pagbubulay-bulayan. Kaya Lord, mamusa po kayo sa bawat isa sa amin sa umagang ito at maranasan namin, Panginoon, ang iyong pagpapala. Dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu na siya pumilos sa aming kalagitnaan. Gawin mong tuntungan ang iyong amang lingkod upang ikaw ang siyang maitaas at maparangalan sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Kakapagdiwang pa lang natin ng kapanganakan ng ating tagapagligtas.
Tayo po ba ay nagbigay ng sapat na atensyon para po sa ating tagapagligtas? Nagbigay ba tayo ng sapat na atensyon sa ating Panginoong Hesukristo? Siya ba yung ating pinarangalan, pinasalamatan, at naging sentro ng ating pagdiriwang? Tayo po ay nag-celebrate ng Kapaskuhan, hindi po para sa isang leader ng bansa o hari ng bansa o ng isang pilosopo na tao, but we are celebrating na kung saan ang ating pong focus, ang ating sentro ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ang ating Diyos, ang ating Panginoon, at ang ating tagapagligtas. Ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon ang ating pong ipinagdiriwang. At anumang pagdiriwang ng tagapagligtas ay dapat kasama po doon ang pagdiriwang natin sa ating kaligtasan. Dahil kung titignan po natin mabuti at babalikan po natin ang ating pong nakaraan, tayo po ay isang taong makasalanan na hindi po karapat-dapat sa biyaya o sa grasya ng ating Panginoon. Subalit ang Panginoong Jesus ay pumarito sa sanlibutan more than 2,000 years ago upang sa gayon ay iligtas tayo, lahat ng tao, lahat ng mga makasalanan. Sabi po sa Lucas chapter 19 verse 10. So ngayon po, bakit kailangan nating ipagdiwang ang kaligtasan? Why we need to celebrate salvation? Let's celebrate because Christ has put away the past. Magdiwang po tayo sapagkat inalis ni Kristo ang ating nakaraan. Amen? Inalis ni Kristo ang ating nakaraan. At ito po ay napakagandang balita bago po matapos ang taong 2025 ay makita at maramdaman po natin sa ating mga sarili na tayo po ay ligtas na. Amen? Ligtas na tayo. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Ang ating pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, mararanasan din po natin ang kaligtasan mula sa Diyos. Magbibigay sa atin ng proteksyon sa lahat ng anumang panganib, anumang sakuna na maaaring darating sa ating bubuhay. Ang higit pa riyan, yun pong pagkilos at pag-atake ng kaaway sa ating bubuhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho, at sa ating iglesia. Kaya nararapat lamang po na tayo po ay magbulay-bulay kung ano po ang nangyayari o nangyari sa mga nakalipas na taon. O di kaya ay atin pong bigyan ng pagbubuod ang mga pangyayari sa nakaraan. I-summarize po natin. Let's try to summarize yun po mga nangyari sa nakaraan. Dahil po sa pamagitan nito ay maaari nating masabi kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Halimbawa, sa mga estudyante, may mga achievements. Dapat mong ipagmapuri, ipagpasalamat sa Diyos. No? Sa mga nag-graduate na student, dapat mong ipagpasalamat yan sa Diyos. Yan man ay elementary, high school, or yan ay college, or kung ikaw man ay nagkaroon ng magandang career sa taong ito, o sa mga lumipas, naging maayos ang takbo ng iyong negosyo, o nagkaroon ng additional family members, o family member, no, sa inyong pamilya. Nararapat po at napakahalaga na tayo po ay magkaroon
ng pagbubuod sa mga nangyayari sa ating buhay kung gaano kabuti at katapat ng ating Panginoon. Amen? Kung magkakaroon ka ng nais i-replay ng mga nakaraan, ano ang mga nais mong alisin? Sino dito yung nalungkot noong napasara ang ABS-CBN? Marami nalungkot sa atin, di ba? Isa na rin po ako sa nalungkot dahil yung meron silang channel, yung palabas ay sili mo. Di ba? Yung mga palabas po doon ay mga matatagal ng movies, no? Old movies. Mga batikang artista, yung gumaganap. At isa po sa paborito ko yung Fernando po, Jr. No? Yung kanyang mga palabas. At kahit po sige, Kuya Jan, maraming salamat. Kahit po paulit-ulit po siyang panoorin, hindi po nakakasawa. Hindi po ba? Kaya lang, habang pinapanood mo, minsan nabibismaya ka. Bakit? Dahil mayroon na silang kinakat doon sa palabas na yon. Mayroon na silang inaalis na bahagi doon po sa palabas na para sa iyo, ayun napakahalaga. Tama? Pero minsan, meron din pong inaalis doon po sa palabas na yun, kinakat nila dahil hindi po magandang panoorin. Tama? Ganon din po sa ating buhay. Kung ang ating pong buhay ay i-replay mo, no? Yung nakaraan mo, ano yung mga nais mong alisin doon? Ano yung gusto mong ikat doon? Para maibaon mo na sa limot. Ano? Dahil pag sinabi mong aalisin mo na yung nakaraan na yon, nangangahulugan po no na ayaw mo na siyang balik-balikan sa isip mo. Ayaw mo na siyang laging maalala. Kaya gusto mo ay tuluyan mo nang alisin. Dahil maaaring yan ay masalimuot na pangyayari sa buhay mo, kabiguan na mga pangyayari. So, this is challenge, no? Sa bawat isa sa atin. Magkaroon po tayo ng pag-re-replay ng ating pong nakaraang buhay. At alin doon ang mga nais mong alisin. Matatapos na naman ang 2025, papasok na naman ang 2026, sasabihin na naman natin, ito yung New Year's resolution ko. Yung walang katapusang New Year's resolution. Pero bakit nga ba hanggang New Year's resolution na lang? Kasi ibig sabihin, wala po tayong ginagawa. Wala tayong ginagawang solusyon para maputol na, madigil na yun pong mga mali nating gawain. Yung mga masasama o masasaklap na pangyayari sa ating pong buhay. Church, kapag tayo po ay lumapit na kay Kristo, ang nakaraan ay pinatawan na. Pag si Kristo na ang ating Panginoon sa ating buhay, siya na ang naghahari sa ating puso. Ano man ang ating mga nakaraan, ito po ay pinatawad niya. Pinatawad na ng ating Panginoon. Ang mga kasalanan ay nawala na, burado na.
lahat ng mga pagkabigo ng ating nakaraan ay nalilimutan na. Amen? Ganyan po ang ating Panginoon. Hindi niya ibinabalik sa atin kung ano ang ating mga kahinaan, kung ano ang ating kabiguan. Ba't inaalis niya po ang lahat ng yan sa ating buhay, sa puso natin, sa isipan natin, dahil si Kristo na mismo ang naghahari sa puso mo. Amen po ba? At ang kaligtasan po ay hindi lamang nagdudulot ng kapatawaran, kundi pati na rin ng pagpapawalang sala. Binubura ito ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga ng mga awit, chapter 103, verse 3, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Napakaganda po ng statement na ito. Lahat ng kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Alam niyo po ba kung bakit? Kasama po sa kagalingan ng ating mga karamdaman doon po sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pagka minsan tayo po ay nagkakasakit, dala po ng ating pagkakasala. Dala po ng ating kasalanan. Kaya po tayo nagkakaroon ng sakit o anumang karamdaman. But the moment na isang tao po ay makipag-isa na kay Kristo, wala na ang kanyang kasalanan, pinatawad na niya, wala na rin ang kanyang sakit o anumang karamdaman sapagkat ito po ay ginagamot na ng Diyos. Sabi nga sa prayer kanina, ang ating Diyos ay manggagamot. Amen? Siya yung manggagamot, dakilang manggagamot. The great doctor. At hindi lamang niya ginagamot ang ating mga karamdaman. Inaalis niya pa yung sakit sa atin. Upang tayo po ay tuluyang gumaling, upang tayo po ay magpatuloy sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Isaiah chapter 1 verse 16, sabi pa dito, linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin. Sa aking harapan, kasamaan ninyo'y inyong tigilan. So patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan kapag tayo po ay magbalik loob sa Diyos, at higit sa lahat, kailangan meron po tayong gawin. Hello? Kailangan meron tayong gawin. Ano po ang sabi dyan? Sa aking harapan, kasamaan ninyo'y inyong tigilan. Sino daw po ang titigil sa anumang kasalanan o kasamaan? Tayo mismo ang maggagawa niyan. Tayo mismo ang titigil. Kung alam natin na hindi yan ang kalooban ng Diyos para sa atin, dapat huwag na po natin gawin. Tigilan na po natin kung alam natin na ito po ay makakasama sa atin. Napakaganda po paalala sa atin ni Propeta Isaias. Sabi pa ng 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sa manaling salita, tayo ay patatawarin ng Diyos sa ating mga sala, pagagalingin tayo sa ating mga sakit. Kapag tayo po ay magbalik loob sa Kanya, lumapit sa Kanya, at titigilan natin ang ating kasamaan, ang ating karumihan sa harap ng Diyos, at higit sa lahat, kailangan nating ipahayag
ng ating labi na tayo ay makasalanan. Dapat merong admission. May pagtanggap na ikaw ay nagkamali, nagkasala sa harap ng Diyos. At ano po ang sabi po dito? Maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ganyan po ang ating Panginoon. He put away our sins. He put away our past for us to be able to continue what the Lord has in place in our heart at sa ating buhay. Secondly, bakit kailangan natin mag-celebrate ng kaligtasan? Let's celebrate because Christ is with us in the present. Kung titignan po natin kanina, yun pong binasa nating talata, yun pong mga propeta ay namangha tungkol sa kaligtasan sa pamagitan po ng biyaya. Sabi nga po ng inawit natin kanina, O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsay hindi nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa sa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. In a human perception, no, ay hindi po talaga labis maunawaan kung bakit ganon kalawak ng pag-ibig ng Diyos. Kung bakit ganon ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Diyos. Yan po ay sa pananaw ng tao. Kaya po yung mga propeta, doon po sa binasa natin sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12, sila po ay namangha sa kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya. Sila po ay nahirapang unawain yung ganitong kalawak at kadakila na pag-ibig ng Diyos. Bakit? Because we as a human being, we are not deserve. Hindi po tayo karapat-dapat sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi po tayo karapat-dapat na iligtas. Bakit? Dahil po tayo ay isang marumi. Isa po tayong maruming basahan sa harap ng Diyos. Tayo po ay isang makasalanan. But because of the grace of God, dahil po sa grasya ng ating Panginoon, tayo po ay napatawad ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen! Napatawad na tayo. Mari hindi po natin maunawaan na hindi po tayo karapat-dapat. Subalit, dahil po ang Diyos ay napaka mahabagin, maawain, at ang Diyos na mapagmahal, tayo po ay napapatawad sa ating pong mga kasalanan. Maaaring kini-question din po natin, bakit kaya yung mga taong sukdulan yung kasamaan, lumalabag sa batas sa utos ng Diyos, pero bakit sila napapatawad ng Diyos? Dahil katulad din po sila, katulad din po natin sila. Kung paano tayo pinakitaan ng Diyos ng habag at pinaramdam sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig, ganun din po yung mga taong sinasabi o iniisip natin sukdulan ang kanilang kasamaan. They need also the grace of God. Amen? Kailangan din po nila ang grasya ng Diyos. Kailangan po nila ang pagliligtas na gagawin ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya makita po natin dito na kahit yung mga anghel ay gusto po nilang malaman ang higit pa tungkol sa kaligtasan sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos. Maging ang mga anghel at mga propeta ay namamangha sa biyaya ng Diyos. At ito po ay tiyak na napakalaki
no, sa kanilang kagalakan sa pagpapahayag ng kapanganakan ni Kristo. Tayo po, kung tutuusin, ay imposibleng maging mga anak ng Diyos dahil tayo po ay makasalanan. Pero tayo po ay tinanggap ng Diyos. Amen? Tinanggap niya tayo sa kanyang pamilya. Kaya tayo po ay magkakapatid kay Kristo. Dahil po ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. At Diyos na punong-puno ng kahabagan at awa sa kanyang mga anak. And church, remember this. Hindi po tayo iiwanan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hebrews chapter 13, verse 5 to 6, ano pong sabi dyan sa naka-highlights, red. Hindi kita iiwan, hindi papabayaan. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Katulad ng sinasabi ng apo namin, no? Daddy Lou, I'm brave, I'm strong, I'm not scared, I'm not afraid anymore because Jesus is within my heart. Hindi ba? Napaka-biblical na kanya sinabi. Ang sabi po dyan, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Hindi tayo matatakot kapag si Kristo ay kasama natin. Amen? And in fact, walang magagawa ang sino man dahil tayo po ay protected ng presensya ng Diyos. Even the enemies, hindi po magtatagumpay ang kaaway sa ating buhay. If Jesus Christ is within my heart or your heart. Kaya nakakasiguro po tayong hindi natin haharapin ang bagong taon ng 2026 na mag-isa. Amen? Amen. Hindi natin haharapin mag-isa. Bakit? Dahil kasama natin si Kristo. Sabihin mo nga sa sarili mo, kasama ko si Kristo. Kasama ko si Hallelujah. Kristo. Let's give a clap offering sa ating Panginoon. And in fact, kasama natin si Kristo ngayon. Amen? Kasama natin si Kristo ngayon. And lastly, why we need to celebrate salvation? Because Christ will be with us in the future. So can you imagine, we will celebrate because Christ put away our past. We will celebrate because Christ is present in our life, no, sa ating pong buhay. And we will celebrate because Christ will be with us in the future. Hindi lamang noon, ngayon, kundi si Kristo ay kasama natin magpa sa walang hanggan. Magdiwang tayo dahil si Kristo ay makakasama natin maging sa hinaharap. Ang pinakamahusay at pinakamagandang pangyayari sa ating buhay ay asahan po nating darating pa. Ang kasalukuyang pagdurusa ay hindi po natin ito maihahambing sa darating na kaluwalhatian ng Diyos. Ano pong sabi ng Romans chapter 8 verse 18? Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay maihahambing sa kaluwalhatian mahayag sa atin balang araw.
So hindi po natin kayang maihambing yun pong nakaraan natin, umaring yung atin pong kasalukuyang nangyayari sa ating pong buhay sa pagdating ng hinaharap. Dahil merong nakalaan si Lord, ang Diyos may nakalaan para sa bawat isa sa atin na magiging tapat na sumusunod sa Kanya bilang Kanyang mga niligtas, bilang Kanyang mga disipulo. Si Kristo ay kasama natin ngayon at ang langit ay nasa ating pong unahan. Kahit ang kamatayan po ay hindi kayang nakawin ang ating pag-asa para po sa hinaharap. Mga taga-Pilipos chapter 1 verse 20 to 22, ang aking pinakananais, no, sabi ni Paul, at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay.